Napakasimple pero maganda siya, lalo na kapag namulaklak na. Hi guys, ayan, nandito ako sa aking munting hardin. Meron akong mga aayusing mga halaman kagaya nito. Ito yung hinalukay ko na bulb ng aking caladium, isang variety ng caladium, si ano to, si Pink Symphony. Ayan, so ililipat ko siya sa white pot. Ayan. So, ito, lagyan ko muna ng fiber, itong ano, at may nabili akong fiber, coco fiber. Lagyan ko muna dito sa ilalim kasi para hindi maubos ba yung ilalagay kong potting mix sa kanya. And then ito na, may nagawa na ako dito na potting mix ko. So, rice hull ito, more on rice hull, may coco peat, and may konting ano din siya, garden soil guys. Kasi gusto kong maano ulit tong aking caladium na to, mabuhay, magising, kung baga. Okay pa naman yung bulb. Medyo ibabaw ko lang muna yung kanyang ano, bulb para kapag nilabasan siya ng dahon ay ayan, madali lang makalabas. Ito meron na siyang bagong dahon na ilalabas ko. Medyo maliit itong isa. Kaya kailangan medyo ipaibabaw ko na lang muna. Saka ko na lang dadagdagan ng potting mix niya kapag nagkadahon na siya. Yan, pagtabihin ko na lang sila. Ganyan na lang muna, nakalitaw yung kanyang half sa kanyang bulb para makita agad yung kanyang dahon, makalabas agad yung dahon ba, kung baga. Yan, so diligan ko na lang siya mamaya kasi gusto ko tong caladium na to. Ito yung pinaka una kong caladium guys. Ito ay collection ko pa before pandemic pa ito Hindi ko na nga lang maalala kung anong year ko siya naging collection. Yan. Ito naman yung isang halaman ulit guys. Ito. Si Kerry Eye na Hoya. Ayan. So, ito yung pinaglagyan sa kanya nung nabili ko. And yung pinagkapitan ng kanyang ugat ay ito coco cubes yung ginamit ni ate. So okay naman siya sa coco cubes, talagang kumapit na siya dyan. So hindi ko na yan tatanggalin, hindi ko na gagalawin. So ang gagamitin ko din sa kanya ay ganyan din, coco cubes, pero lalagyan ko pa rin siya ng coco fiber dito sa ilalim para ba yan, well drained siya. Yan, konti lang naman. And then ito na, coco cubes na yung ilalagay ko. Puro coco cubes na lang para ano, malaki yata masyadong paglalagyan ko sa kanya guys. Kasi ano, para hindi ko na siya gagalaw-galawin or i-transfer soon kapag maparami ko siya. So sana ay mapadami ko siya guys. Itong si Kerry Eye na variegated. Yung kanya kung gaano siya kataas.
kulang pa yung coco cubes ko, dagdagan ko pa. Eto guys, ayan, naipwesto ko na siya. So lagyan ko na rin siya ng fertilizer dyan. So ito yung ano ko, itong gamit ko guys ay triple 14. Itong gamit kong fertilizer na yun. So, sana naman mapadami ko to. Ang bigay ni ate sa akin dito ay 100. Itong dalawang leaves, 2 leaves siya. Okay na rin yung price niya ba guys? Okay na rin ba yun? Kaya lang itong isang dahon niya ay meron siyang issue. Hindi siya maganda, hindi siya perfect, meron siyang issue. Pero okay lang yan. Antayin ko na lang na pagkadahon ulit. So ayan, puro coco cubes na lang yung nilagay ko talaga sa kanya. So ito na siya guys. Ayan. Ang aking variegated na si Hoya Kerry Eye. Sana mabuhay kita. Ito pang aking episya na to, so yung in-ID ko sa kanya guys, Choco Brown Soldier. So ito dalawang dalawang stem siya dati. Yung isa ay naipahingi ko na sa isa kong kaibigan na plantita din. Ayan, so ilipat ko lang siya dito sa mas malaki. Ayan, kasi nga malalaki itong dahon nito eh. Ayan, so kailangan ko na rin siyang ilipat. Gusto ko tong episya ko na to dahil nga ayan, ang lalaki ng dahon niya. Grabe din kapag magbigay siya ng dahon malalaki. So ito naman yung pinahingi sa akin ng childhood friend ko na guro. Talagang ako guys, wala akong gloves pag naghahalaman, para hindi ko kasi paspil ko yung ganito, lang, walang gloves. Magsabon na ako ng maigi mamaya. Kahit din kung pinaglagyan ko pala, maliit din, pero okay lang. Wala nang available na kasi mas malaking pot dito sa aking wala nang ibang pot na mas malaki na mapaglagyan ko sa kanya. So ito na yung mga bakante dito sa aking munting hardin. So ito na guys, ayan, na ko na siya. So medyo naalog pa siya kasi nga nagalaw. Ayan. So medyo pinailalim ko lang yung pagtanim ko sa kanya kasi medyo na to mahaba na yung kanyang stem. Di ba ang ganda niya? Ang ganda ng mga dahon niya. Ang lalapad. So ayan yung aking pangatlong halaman na naayos. Itong hinarvest ko naman na ito guys, itong aking anong tawag na dito, si Squammy. Ayan, kung makikita nyo, lumiit na yung mga dahon niya, maliliit yung dahon niya kasi nga wala siyang kinapitang itong mother plant, wala siyang kinapitang pole. Ayan, kasi tinanggal ko yung pole niya. Dati naka-pole kasi, pero parang ayaw niyang
gapangin yung ano ba, gapangan yung kanyang post. So tinanggal ko na lang. Ngayon napabayaan ko siya, guys. Ito siya, guys. Oh, ito yung mother plant. Ayan. Ayan. So ito kailangan ko ding ayusin to eh. Ayan. Hindi ko nga lang matuloy-tuloy na ayusin. Ang dami ko nga ayusin dito sa aking munting hardin. So ayan, ngayon nakapag simula na naman akong mag-ayos. Ayan, hindi ko nga lang talaga maayos lahat ng minsanan. Ayan, kapag may time lang talaga. So every Sunday, ayan, so pagkatapos kong magsimba, ayan, yan na yung aking mga pinaggagawa, mag-ayos ng halaman. Pero kung minsan kasi tinatamad ako, ayan, ngayon sinipag ako. So ayan, medyo ayusin na tong mga iba na dapat ayusin. Talagang ayan, as in talagang napabayaan ko na to, ang haba-haba na niya. Kaya lumiit yung mga niya, mga dahon niya kasi wala na siyang kinapitan. Itong itatanim ko na ito ay ibibigay ko sa kuya ko, guys. Ipupunta niya sa sa farm ng kapatid ko. Kasi mahilig din yung kuya ko kasi ng mga halaman. Plantito din 'yon. Yan. Kaya yan. Ibubuhayan ko siya ng mga na-harvest ko na mga collection ko dito. Okay naman siya sa ganito na size para sa akin. So ayan, ilang din yan, ilang piraso din yung nilagay ko dyan. Ihanging na lang niya to. So bala na siyang maglagay ng alambre na pagsasabitan. O, diba? Marami nang mailalagay si kuya na halaman doon sa farm ng aking kapatid, ng aming kapatid, ang bunso namin. Ito pang Brazil, kasama din na dadalhin sa farm. Yan. Pero kailangan stable ko pa sila, I mean, bago ko ipadala doon para talagang sure na buhay na sila. So yung ibang part nitong ibang dahon nitong Brazil ko, guys, ay diverted na, pero at least may mga pa rin naman, nilalabas siya na mga variegated. Parang ito naging pure green na lang siya, pero ito variegated pa rin naman. Ito na, guys, ayan, naitanim ko na. So kailangan lang na ipa-stable ko pa sila dito sa aking munting hardin para talagang buhay na sila bago madala doon sa farm. So talagang isa rin ito, si Brazil, na favorite ko dito sa aking munting hardin kasi nga ang ganda nito, itong yellow niya sa gitna. Ayan, ito ang laki ng yellow sa gitna, ang ganda. Ito rin, guys, ilalagay ko na rin siya sa ito, white pot, sa mas malaki kasi nga siya, maliit lang itong napaglagyan. Ito rin ay binigay ng ninang ko, so mahaba na siya. So sakto itong paglalagyan ko para kapag magkasanga-sanga na siya, okay lang tong aking paglalagyan sa kanya kasi gusto ko rin siyang mailagay sa loob ng bahay, guys.
Ayan yung dalawang ano ko dyan, plant stand ko na ibon. Ayan. Kasama nung ano, dalawa sila ni yung aking silver na begonia. Pilus ko lang itong kanyang soil para madali ko siyang mahugot. Baka ano. So ayan guys, naitanim ko na siya. So nilagyan ko muna siya ng barbecue stick. Binalik ko yung barbecue stick kasi nga para may support. Mababa nga itong barbecue stick eh. Wala naman akong mas mahabang stick kasi dito. So yan na lang muna pansamantala. Ayan. So yan, okay na. Itong si Angel Wings. So hindi ko sure yung pangalan niya guys. Basta Angel Wings lang yung in-ID ko sa kanya. So ayan, ano na din to. Talaga nakabuelo na rin siyang magdahon. Ayan. Kasi maganda rin siyang ilagay sa loob ng bahay. Nag-harvest din ako ng yellow na epicea. Papadala ko din to sa farm ng kapatid namin. Yan, para maraming mga halaman doon. Ito, isa na tong flowering plant na ito. Na napakasimple pero maganda siya. Lalo na kapag namulaklak na yan. May mga bulaklak na siya. Buti na lang meron pa akong mga bakanteng ano dito, panghangin na plants. Ayan. So kinakalawang na yung kanyang alambre, pero okay pa to. Itatanim ko tong na harvest ko na epicea. So kahit simpleng halaman, basta malalago sila, alagaang mabuti, ay magaganda. Para maraming doon, mga din, house plants. Meron na rin na itanim si kuya doon na na bromeliads. Yan, yung binigay ko sa kanyang bromeliad ay nilagay niya na doon. So ayan, nailagay ko na, naitanim ko na siya. So yung iba ay ituloy ko na ulit sa susunod. At least ay may mga naman, may mga nagawa naman ako ngayong araw. Madami akong nagawa ngayong araw. Sa susunod na naman, at kailangan ko ding maglinis sa loob ng bahay. Yan. So lang, hati lang ba yung yung oras para at least may magawa ding ibang bagay. Ganyan talaga kapag nasa loob ng bahay. Kailangang
hati-hatiin ang oras sa mga iba't ibang gawain. Syempre, hindi pwedeng hindi maisingit ang ating paghahalaman dahil nga tayong mga plantita ay yan ang love nating gawin, diba guys? So naisisingit kahit gaano ba ka-busy. Ayan. So okay na tong aking ibibigay doon sa ipapadala sa farm.